May bigas po ba kayo dyan? Pag-usapan Yan. natin ang bigas so ngayon. Kala ko sabihin mo, bigas pa, ulam na. Oh, yeah. Bigas. Ay, sabagay, yung nung unang panahon, kung walang ulam, basta masarap may ang bigas, makanin mo, masarap, okay ka na, maputi, diba? malambot. Naranasan nyo na bang mag-ulam ng asin? Oh, o kaya man. patis Oh, or toyo? Toyo na may Diba? mantika. Yan. Noong unang panahon, Ang sarap nun. hindi pa uso yung inasal. Ay, huwag nyo imumukbang yun ha. Delikado. Oo nga, nauna tayo matuto magmukbang ng kanin dahil sa mga Kanin. unli rice na yan eh. Totoo yan. Pero Okay. ang unli rice na yan, yun na nga problema ng grupo na ito. Magkakaroon tayo ng oversupply ba ng Tignan import, natin. ng bigas? Pag Pero nag-import. yan, nasa linyaw natin ang Presidente Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated o PCA Pikafi. PCAFI. Yeah. Ano ba yun? Si Sir Danilo Fausto nasa linyaw natin. Sir Danilo, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Double Wang, sa Double B. Good morning, Sir Danny. Magandang umaga. Thank you for having me. Yeah, salamat din Salamat. po sa pagpapaunlak sa interview nito kahit napakaaga, Sir Danny. Yes. Yun, nagsimula po kahapon ang full blast na implementasyon ng Bigas 29 ng program ng gobyerno. Sa tingin niyo po, ito ba'y sustainable? Kaya ba itong ituloy-tuloy ng pamahalaan based sa inyo nakikitang production po natin at supply? Sa pagkakaalam ko, yung bigas, uunahin muna yung availability sa NFA. Kung titingnan natin yung datos ng NFA, ang ating bigas na stock sa kanila nasa 41,000 metric ton. Ang tingin ko, kasi yung April ang pinag-uusapan natin dahil ang ibibenta nila, ang pagkakaalam ko, yung 3 months already na about to expire. No? Oo, all stock. Yung old stock. Kung old stock pinag-usapan, we are talking about stock last April. 41,000 metric ton. Hindi siguro tatagal ng 1 linggo yan. No? Sabi sa akin ni Larry Lacson, ng administrator, umpisa lang yung kanila at bahala na yung DA kung saan kukuhanin yung ibebenta. No? At tingin ko na sa NIA, NIA, merong konting stock. So baka ako nagkakaroon lang ng maling pag-asa ang mga tao na sustainable yung magiging stock ng bigas unless the government will really have to shoulder the losses, no? Kasi yung bigas na yan binili ng mga siguro mga 50, no, to 50 pesos to 55 pesos. Binibenta nila ngayon ng 29. Ito yung binili ng, sa pagkakatanda ko, nasa 30 yung kanilang buying price, hindi po ba ng NFA? Palay yun, palay. Oo, palay. So pag giniling mo pa yan, Nasa 46 to 48 punan. so pag binaba mo ng 29, malaki ang sinasubsidize ng gobyerno para maibenta ito ng 29. Oo, mga 20 pesos siguro. Kada kilo yun, ha? Kada kilo. Ubrang gawin yan dahil ang policy naman ng NFA, ibenta yung Old stock. Old stock. O kaya lang, kung So halimbawa we are po. looking at stock last April, which is Oo. 41,000 metric ton. Ang tingin ko, pang 2-3 araw lang yun. Ano? So, yung isang weekend na to, masuplayan ng NFA, hindi ko alam kung ano stock ng NIA. No? So hindi ito kayang gawin ng gobyerno na tuloy-tuloy, kahit pa sabihin natin halimbawa na 3 o 1 linggo, 5 araw kada linggo, based do sa supply po ng NFA, ano? Ang alam ko, Friday to Sunday lang availability. Yung 29 pesos. But if you're looking at 30% of our population, yung income percentile, hindi kakayanin. Kaya sa 11,000 metric ton ang kailangan. So sa 41,000 ay ila-unload ng NFA, mga 4 na araw. Pang-4 na araw siya, 3 hanggang 4 na araw. Kung 30% ng percentile ang income ng population ng company. Kung mas maliit, at siyempre, ma-stretch pa niya yan. Ang NIA, meron din yatang konting supply. I don't know how much. But dapat nasa rice stock ang inventory ng FSA yun. Pero Sir Danny, ganito, kung halimbawa po maubos na yung April old stock ng NFA at binuhos na dito sa ilang araw na pagbebenta ng 29 pesos per kilo sa mga kadiwa centers, yung mga susunod nun, pwedeng ang DA bumili
ng locally produced na bigas o palay at gagawing bigas, tas ibenta sa kadiwa. Kaya lang, mayroon ba tayong sapat na local supply para i-sustain yung murang bigas? Meron naman tayo, may 2 million metric ton ang ating stock ngayon nung May, as of May, So ang mangyari is can the government sustain the subsidy, yung pera, So tumaas na nga ang ating utang. Isusustain niya yan. At sino mamimili? Wala naman pera ang NFA. Ubus naman ang pera niya. Sinong gagamitin niyang mamili? Pag namili naman yung NFA ang magsasuffer ng losses. So we are talking here of what is the stock of NFA last April. Dahil 3 buwan. So yung May niya nasa almost 70,000 metric ton. 70 metric ton. So 70,000 metric ton ang hawak niya. So, if you're talking about 11,000 metric ton per day, yun ang susustain mo. Kung sa 30%, kung pipilitin mong, kasi sinama nila ang senior citizen, PWE, patapos yung mga 4Ps, kung ilan yung nasa 4Ps, yun ang susustain mo na supplyan. Opo. Tapos inililimit nila sa few kadiwa centers and they're only available Friday to Sunday. So para ma-stretch nila yon hanggang siguro para maganda sasabihin ng presidente sa SONA. Hindi, pero ito, kasi nung unang panahon, may mga bigasang bayan tayo. Doon, nabibili natin yung NFA rice. 27, yung pinaka-last price. 20, hindi ako nagkakamali, 2018 o 2017. Bakit wala hong effort on other sector na talagang ibaba ang presyo ng bigas? Like, closer to 30 pesos man lamang. You are talking, pag sinabi mo retail price, pag usapan mo puhunan Ano ba Farm puhunan? gate price yun Anong puhunan ng mga traders, ng mga millers? Puhunan nila 29, 30 pesos palay. Pag kinonvert nila ng bigas yan, nasa 46 to 48 pesos. Ang puhunan nila. Kung papasa nila sa distributor, sa wholesaler, sa retailer, papatong ka ng 8 to 10 pesos. We're talking here of about 42 to 55 pesos. Oo. Kaya nga yung rule of thumb, di ba, times 2 from the farm gate price. Sa imported, kung effective na yung ating reduction ng tariff, ang puhunan ng importer nasa around 30 to 38 pesos. So, papasa nila yan nasa 45 to 48 pesos per kilo. Ganun din, mahal din. Mas may pakinabang sa mga sa mga trader. Yan ang pasa ng importer together with the trader kasi normally mga 8, 10 piso patong wholesaler, distributor, retailer. Yan ang pasa yan. Ngayon, kung bebenta ng gobyerno sa 29, we're talking around 20 pesos per kilo ang subsidy. Kung binawasan mo yung taripa, doon mo kinukuha yung subsidy, saan mo kukuhanin yung pera? Utangin mo ngayon yan. At o kaya, kung NFA cannot afford to sell his stock. Kasi, tag-ulan na Pagka nagkaroon ng kalamidad at walang ibibigay ang NFA. Yun ang kanilang mandate by the RTLO. Yung kailangan, meron silang buffer stock for calamities. Therefore, ang kanilang flexibility lang yung luma yung April. Pero yung May, June hindi nila pwedeng galawin yung stock nilang yon. Okay, so wala hong paraan para ang mga local producers ay talagang pwedeng ibabaho ang presyo ng bigas. Nang sa gayon pwede hindi na tayo aasa pa sa NFA rice, kundi diretso na sa mga local producer natin. Walang paraan for now. For now, tingin ko kasi tapos na ang anihan So, namili yung mga traders at miller ng mga 29, 30 pesos ang bili nila dahil yung bili ng NFA sa palay nasa 29, 30. So, ganun din ang bili nila. So, pag 30 ang puhunan mo sa palay, 46, 48 pesos sa bigas, paano gagawin mong ibenta ng 29 yan o ibaba nila ang presyo? Kailangan kumita sila. Malulugin ng malaki yung mga millers and traders. Now, ang pwede sila magsakripisyo. Hindi ko alam ang isang negosyante kung gagawin yan. May mga cost din sila. Ang mangyayari, itong dadating na harvest, siguro, starting yan, September, October,
bababa nila ang buying nila, mga 24 sa tuyo, mga 20 sa sariwa, para makahabol sila sa presyo ng imported, para makalaban sila sa ating 45 to 48. Oo. Kailan ibaba nila yung farm gate price ng farmer. Oo. Kung sinasabi natin from 30 to 20 pesos na sariwa, no? That's 10 piso. Sa 100 bags o 100 na sako sa isang hektarya or 5,000 kilos, 50,000 ang mawawala sa farmer per harvest, per hectare. Sa dalawang harvest yan, ay 100,000. Well, kailangan nilang ibabaya kasi may papasok ko na Rice for All na programa, which is 45 pesos lang ang magiging per kilo ng bigas. Yun, yung lahat ng imported. imported yun. Imported. Lahat ng mga mamimili, walang pipiliin ho dito. Pwede hong bumili niyan. Lahat, Oo. walang vulnerable Yes, sector but lang. the problem is, pagka ganoon, it will flood the market with imported rice. So, when you do that, definitely, farm gate price of farmers will go down. Oo. Even go down, tandaan ko, hanggang 17. So ibig sabihin, 17? Sir Danilo, ganito po yan. Yung magiging yung programa ngayon ng gobyerno para sa murang bigas, it will eventually influence yung presyo po ng bigas sa pamilihan. Mahahatak siya pababa. Kasi magkakaroon ng kompetensya. Mauobliga ang mga retailer Yun. to unload their stock at 45 to 48. Mag-take ng loss yan. Kaya, so, para makabawi yan, pag-ani ngayong wet season, aani tayo about, because one of the biggest harvest nasa last quarter natin. Pagka yan binabaan, ang magsasuffer yung mga producer, yung farmer. Yung mga magsasaka. So, Kasi, ang hirap ng balancing act. Totoo. Ibabalansin mo yan. Kaya definitely, walang duda dyan, the government really has to take the haircut, yung kanilang subsidy. But the subsidy supposed to be sourced from the tariff. Pinabaan mo yung taripa ng 57% ang taripang babawala. So pag kulang na yung kita sa taripa, sasaluhin na ng national government out of its own pocket yung pang-subsidy. Yes, that will happen. Para lang cycle yun, Sir Danny. So, ang nangyari dyan, yung taxes ng tao, tatamaan, tapos yung utang mo, babayaran din ng tao. So, sinubsidize mo yung mga mahihirap na tinamaan naman sila sa kabila ng taxes. Hindi lang mahihirap ang subsidize. Kasi yung meron ng Rice for All. Murang bigas sa 45. Hindi kakayanin. We need about 37,000 metric ton per day ang requirement. So marami yung, kahit papano, may bad and good na advantage ito, di ba? Doon sa nakikinabang yung mamimili ng murang bigas. Ang aming suggestion nga sana, hindi binaba yung tarifa dahil kung ibababa mo sa 29 yan, may pagkukuhanan ka ng pang-subsidy. Tarifa. Tinanggal mo yung pagkukuhanan mo ng subsidy. Kung bibigay mo naman lahat yung nakuha mo sa taripa sa subsidy, paano yung production, yung mechanization, yung ating seed? Na yung pangunahing pakay po yun ng rice tarification law, di ba? Yes. Dahil tinanggal mo yung taripa, there is a possibility na bababa. However, kung mapa-flood talaga tayo ng importation, hindi masyadong bababa ang tariff. Pero kapag bumaha ang imported rice, ang tatamaan, yun talagang nagsasaka. Ang nakakatakot dyan over the long term, baka umatras na, wala na magbukid. Okay, sige. Alright, sana hindi naman gano'n. Sir Danny, kami po yung nagpapasalamat sa inyong maagang pagbibigay ng kuro-kuro sa amin at mga leksyon sa buhay ng pagsasaka. Sir, thank you ha. Salamat po, Sir Danilo Fausto. Good morning. Salamat po. Sa susunod po ulit. Thank you. Thank you. Danilo. Hilingan, walang pinoprotektahan.